Malinaw na pandarambong. Yan ang pahayag ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor sa National Food Authority. Ayon sa pahayagang Philippine Star, inihayag ni Montemayor na paspasang nagbenta ang NFA ng 9.6 milyong sako ng bigas noong 2021 to 2022. Emergency buffer stocks dapat ito. Pero pinalabas ng opisyales na mabubulok na ang bigas, kaya dapat nang ibenta. 50 kilo kada sako, o kabuuang 480 milyong kilo ang 9.6 milyong sako. Ibinenta daw sa dalawang wholesalers sa presyong 25 pesos lang kada kilo. Walang public auction. Ipinasa ito ng dalawang wholesaler sa mga retailer ng 32 pesos kada kilo. Tubong lugaw, sabi ni Montemayor, tumiba sila ng 3.36 bilyong peso. Tiyak nagpartehan ang dalawang wholesalers at opisyales ng NFA, dagdag pa nito. Binunyag ito ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, na ibinigay sa kanya ng NFA insiders ang dokumento. Sangkot ang NFA top management at governing council directors. Tungkulin ng NFA bumili ng palay sa magbubukid bilang emergency buffer stocks. Tumatagal ang palay ng mahigit 6 na buwan at ang bigas ng 3 buwan sa bodega. Pero kabibili pa lang sa magpapalay, pinabayo agad ito ng NFA bilang bigas, sabi ni Montemayor. Tapos, dinoktor ang papeles para kunwari 3 buwan nang nakaimbak ang bigas, kaya dapat nang ibenta. 3 ang elementong plunder, mahigit 50 milyong pisong sangkot, kombinasyon o serye ng krimen tulad ng falsification of public documents, at kawalan ng public auction, at personal na pakinabang. Matapang na pahayag ni Montemayor. Matatandaan noong Pebrero 2024 sinuspindi ng Ombudsman ang bagong NFA Administrator, at 138 na deputies, regional directors, at bodegero. Nagbenta kasi sila ng 75,000 sako o 3.75 milyong kilo ng bagong bigas. Sa kabilang banda naman, nagtaas na ng buying price ang National Food Authority o NFA, sa layuning madagdagan ang buffer stock nito. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Arnel de Mesa, aprobado na ng NFA Council ang pagtataas ng NFA rice. Magiging 23 hanggang 30 pesos na ang bagong presyo ng kada kilo ngayon ng NFA rice mula sa 19 hanggang 23 pesos per kilo. Sa susunod na linggo posibleng maipatupad ang bagong presyo ng palay na inaprobahan mismo ng NFA. Ayon naman sa Department of Agriculture, malaking tulong sa magsasaka ang pagtataas ng presyo ng bibilhing palay mula sa mismong magsasaka. Mas gaganahan pa sila magtanim ng marami pang palay dahil mas malaki ang pwede nilang kitain. Mas maiengganyo yung ating mga magsasaka na magtanim dahil mas malaki yung pwedeng maging income nila at inaasahan din natin na mas malaking area yung matataniman. So ang net effect nito mas lalago ang produksyon ng palay sa ating bansa. Dagdag pa ng Department of Agriculture na kailangan pa ng karagdagang pang-buffer stock ng NFA. Lalo't nalalapit na ang La Nina, na ulat ng Pag-asa na pwedeng pumasok ang La Nina sa bansa sa buwan ng Hunyo. Sa balita na ito ay madadagdagan yung pagkakataon na yung NFA natin ay madagdagan yung buffer stock natin para sa, alam natin sa susunod na semestre ay posibleng magkaroon ng La Nina ayon sa Pag-asa at yan din ay panahon na marami tayong bagyo. So para ihanda yung ating NFA na tumulong sa mga disaster agency natin kagaya ng DSWD at OCD at iba pa. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.